yung proseso, no? Very important po na maglinaw doon sa remarks ni Vice President Sara Duterte na una, imbis po na dapat yung krisis sa langis, yung pong kinakaharap ng Kongreso at ng gobyerno pong ito, ay yung impeachment daw po ng pangalawang Pangulo ang inatupag ng Kongreso at ng pamahalaan. Katulad ng binanggit ko kanina, hindi po yung totoo. Kaya ho nga mag-undertake na economic relief at accountability measures na Kongreso all at the same time. So, ibig sabihin, in the same week, economic relief through the suspension of excise taxes on petroleum products, tumatakbo po yung proseso ng pong impeachment ng ating pong Pangulo, ng ating pong pangalawang Pangulo. No? So, at the moment, inaantay po ng House Committee on Justice yun pong answer ng pangalawang Pangulo. So I think she has until this weekend and until Monday to submit her answer to the House Committee on Justice. So antayin po namin yon at the end of office hours no, ng Lunes, and then we will have to decide kung ano po yung next step. So in the event that the Vice President submits her answer, yung pong endorsers complainants will be given an opportunity to reply, and the Vice President will be given an opportunity to do a rejoinder. No? So, yung pong determination of sufficiency and grounds will be taken up, and hearing proper will proceed, I think, around April 8th, if that is the timeline, in the event that the Vice President responds. No? In the event po that she does not respond by Monday, the process will be shortened, abbreviated. So, ibig sabihin, no, I think as early as the final weeks of this month, pwede po nga mag-proceed na po to a determination of sufficiency and grounds, and we can proceed to yung hearing proper na po. So hindi naaabot ng 10 days yung time given to VP to respond? Matatapos na po yung 10 days by this weekend. So our expectation that she will respond, and she will Sunday kasi wala naman na pong pasok po yung Kongreso ngayon pong weekend. So hopefully by Monday, the answer will be submitted to Congress, no, to the House Committee on Justice. Very important din po before proceeding to clarify po on the remarks also of the Vice President that Congress is undertaking a fishing expedition relating to her impeachment. Hindi rin po ito totoo. Kasi a fishing expedition presupposes an absolute absence of documentation before proceeding with any impeachment. Hindi po ito totoo. No? So, sa totoo lang, even if we don't undertake subpoenas, the impeachment proceeding against the Vice President will in fact proceed. It is essentially complete. Kasi what do we have today? We have the COA reports on confidential funds. We have the video recording of the threat against the President, the First Lady, and the former House Speaker. We have copies of the SALN of the Vice President. We have the affidavit of Mr. Madriaga relating to his role as a bagman of the Vice President. So, ibig sabihin, ito po pinapasabpina ng mga House members ay bahagi lang po ng pagdadagdag ng mga dokumento. And more importantly, yung po mga hinihingi, bank accounts, anti-money laundering council reports, ito po ay mga bagay that can only be requested for in the course of impeachment proceedings. Kasi po, these are within the exceptions of the bank secrecy law. So, ibig sabihin, the complainants endorsers actually won't be able to get copies of these confidential documents without actual impeachment proceedings commencing. So, talagang tama lang po yung timing na dito po ilulunsad ito pong mga subpoenas na ito. And more importantly, at ito po yung hindi binanggit ni Congressman Jocro sa kanya pong motion for subpoena and to secure Mr. Madriaga, we will not just be doing a subpoena on the SALNs and bank transactions of Vice President Duterte and Attorney Manscarpio. We will also undertake subpoenas on the income tax returns of the couple, income tax returns, VAT returns, and SEC registration of all the businesses that had been listed in the SALN of the Vice President for 2023 and 2024. Nito po requesting po of these documents. Again, of 18 million in 2011, SALN was around 7 million.
the 2024 SALN was 88 million net worth, no? The cumulative salary of the Vice President from 2007 to 2024 would amount to around 30 to 40 million in total from 07 to 24. So, what needs to be explained by the Vice President is the gap between 30 to 40 million and the 88 million net worth that has been submitted in 2024. So, saan po yun mapapaliwanag? Maipapaliwanag po ito doon sa sinasabi po nilang other lawful income, which was taken from what? From law practice and from yung po mga business interests that had been listed in that SALN. So, ibig sabihin, yung 50 million po should be produced by these business interests, by these professional interests. No? And from our computations po, ang dapat po nating makita dito, in the course of proceedings, a revenue over 17 years of around 200 million to 400 million para mailuwal po natin yung 50 million na gap between yung pong 30 to 40 million cumulative salary and yung pong 88 million na net worth in 2024. Kung balikan ko lang yan, ano. Pag kailangan ba ipaliwanag yung 50 million na gap, hindi siya pwedeng gumawa ng corrective measure. Kasi tinanong ko yan, kasi naalala ko yung kaso ng dating Chief Justice, Sereno, erroneous submission ng kanyang SALN, and she was kicked out. Ibang bagay yung correction, ano? Ibig sabihin, kasi yung mere correction, for example, you did not disclose it into your SALN. Siyempre, ibang bagay kasi SALN should actually reflect yung pong actual picture ng iyong wealth. Hindi ba? Pero, mas mabigat po kasi yung difficulty to explain the gap between yung cumulative salary and yung po actual stated net worth. No? Kasi, ano ho yun meron hong presumption, may prima facie showing po ng unexplained wealth Hindi ba? Pagka that gap is actually not explained. So, the proceedings in the impeachment will in fact provide the opportunity to the Vice President to actually explain that particular 50 million gap. Kung, as a lawyer that you are, wala siyang isinumiting explanation. Walang documentation kung saan nagmula yung gap na 50 million pesos. Hindi ho ba kung ano man ang idaragdag niyang papeles, mahuhulog yun doon sa kategorya ng correction? Hindi siya nagpaliwanag dun So, technically, sa mata ng logic, wala. Walang paliwanag, walang documentation. Kung naglagay doon, hindi ba papasok sa salitang correction? Well, ibigay ho natin sa kanya po yung benefit of the doubt. No? Kasi, syempre, ultimately, if it's something that can in fact be explained by three things, no? The SEC documents of the businesses and the law office. Second, yung pong ITRs and VAT payments. Basically, to show the revenue, di ma-explain ho nila yung gap. No? Pero, yung baka hindi ho nila ma-explain doon, yung pong hindi ho nabanggit na ilang bahagi o sa ilang mga particular na mga taon. Kung sino mag-explain, assuming na ayaw magpunta ng pangalawang Pangulo o magpunta man doon, kagaya nung pag-upo niya sa harap ng komite ng Kongreso ng mga nakalipas sa panahon, ayaw sumagot sa katanungan. Kung ganung ayaw sumagot, magpaliwanag o ayaw pumunta, pwede bang magpaliwanag ang kanyang abogado o hindi? Hindi po. Hindi po pwede pong mga abogado. But, for example, just to answer, before answering on the counsel question, yung pong pwede magpaliwanag on ITR and VAT payments ay yung pong BIR kasi they have copies of it that have been submitted to them over the course of the years. SEC documents, of course, yung bank record will be the lawyer or funded. Lawyers there that these are the lawyers, but they cannot explain for the respondent. They cannot explain for the witnesses or the resource persons that will be invited. Kahit doon sa trial proper kung mag-proceed na. Sa trial proper po, iba ho yung rules So, pagka po ganun, I think the lawyers are allowed to basically represent and speak for the respondent po. Speaking of the Vice President's lawyers, Kong, ano ang kayo nagpahayag na merong dalawa doon na nag-enter ng appearance nila na medyo hindi kayo pabor? Ano ang move ng committee moving forward? Well, the committee po will deliberate on
what to do po with the concern, no? Relating to the two lawyers. Wala ko kami objection to almost all of the lawyers. They are free to enter their appearance except for two. So, si Mr. Michael Powa and si Mr. Reynold Munsayak. Who are these personalities? These personalities were high-level officials in the Department of Education and in the OVP. No? While the Vice President was Secretary of Education. Si Mr. Munsayak was mentioned by Yusek Gloria Mercado, who had tried to influence her in the course of procurement processes. No? So, I think he will be called in as a witness, resource person during our proceedings. No? See, both of them had also served as a spokesperson for the Vice President. So, what we don't want to see would be a situation in which these lawyers will basically just state that they are bound within lawyer-client privilege when the question being asked to them relate to their actual work during their time in the OVP and departments of these two lawyers register their appearance and participate in the proceedings as lawyers. Speaking of Madriaga, are we expecting him, Kong, to appear during these proceedings? Yes, we are expecting Mr. Madriaga to appear. More importantly, to provide credibility to his testimony. Siyempre, we acknowledge the fact that he is a detained personality over a serious charge, but si Congressman Jokto is asking for further security to his person because of a supposed threat. So that is something that we will resolve as we get into hearing proper. No? Pero very important din po, yung pong inabot na rin nung mga admissions po ni Vice President on Mr. Madriaga, ang sabi niya, wala siyang pagkakakilala, hindi niya kilala si Mr. Madriaga, and yung pong intervention ni Mr. Madriaga is only limited to a certain attorney R. Kilala, no, which is, I think, was supporting the Vice President as well. But syempre, if you end it with Mr. Kilala, the next question would be, who is Mr. Kilala? And I think yung pong information would show na this particular person is also one layer away also from colleagues and employees, officials of the Vice President herself. No? So I think that needs to be further investigated. Legally, Kong, allowed ba ng rules ng Kamara to take custody of Madriaga pag nagpasimula itong proceedings? At the moment, yung pong meron jurisdiction over Mr. Madriaga is the court po that has a jurisdiction on him. No? Doon po sa kanyang kaso ang kinakaharap. So, we will have to coordinate with that court and with the BGMP. So, if that court agrees that detention on Mr. Madriaga can in fact be transferred from BGMP to the House, then we will take him in. Pero it will be the court to actually decide whether they will agree. Siya po'y wala pang conviction o meron na? Si Madriaga. Pauli ng tanong? May conviction na ba siya? Wala. Conviction wala pa. Currently detained lang po siya. So ongoing po yung kanya pong criminal proceedings. Tong, naalala ko nung last Congress, ang daming sorpresang ginawa ng Quadcom na lahat na sorpresa. Bigla pa lang may sumusulpot na testigo, may mga ebidensya. Aasahan ba namin yung ganun? Na earth-shaking surprises? We want the proceedings to actually be fair, no? And yun naman pong mga nakikita niyo na po mga dokumento at mga personalidad, tingin ko more or less hindi na ho masyadong magbabago yun. Kasi, for example, on confidential funds, on the threat against the President, on SALN, effectively complete na po yung mga documentation and witnesses na pwede yung ipatawag sa mga usapin po na yan. So, yung talagang bago na lang talaga, yung pong sa Madriaga affidavit, no? At syempre, yung pong mga, at yun yung bago. At pangalawa, yung pong mga malalaman po nating dagdag na detalye doon po sa mga requests to the banks and sa Anti-Money Laundering Council. Kung meron hong makikitang mga dagdag pong impormasyon doon. Pero tingin ko labas pa ron, essentially complete na po yung pong linalaman po ng proseso po natin. Balikan ko po yung dalawang partikular na abogado. May kapangyarihan po ba ang committee na i-reject ang appearance ng piniling abogado ng nasasakdal? Tingin ko meron naman ho. Kasi
very clear naman ho yung in-explain ho natin na conflict, no, of interest nila dyan sa bagay na yan. So, ang ayaw ho talaga natin is that these two lawyers will invoke client confidentiality if they're asked on matters relating to their work in the Department of Education and in the Office of the Vice President. Kasi pwede ho talagang mangyari yun. So, I think we would rather reject their entry as lawyers para we can basically call them in as witnesses, resource persons in the course of the proceeding. Kasi anyway, kahit naman tanggalin po ninyo yung ng dalawa, yung pong 16 lawyers na atin pong pangalawang Pangulo, may 14 lawyers pa rin naman ho na pwede hong kumatawan sa kanya sa proseso po sa Kongreso. Naisip niyo po yung ganyang katanungan sa inyong isipan. Nagdududa ba kayo na kaya yung dalawa pinangalan ng abogado para mapanatili ang kanilang katahimikan? Tingin ko hindi naman. No? I would rather think na, siyempre, talaga naman ho nagsisilbi sa pangalawang Pangulo, yung pong dalawang mga abogado pong ito. So, pinili po ng pangalawang Pangulo ito. Pero, tingin ko, may kapangyarihan ho talaga ang House Committee on Justice to raise their concerns and to dispose of the question on whether we would want to avoid this particular conflict of interest to exist in the course of our proceedings. Ano naman po yung pinagbabatayang batas? Kasi alam niyo naman, magdidebate ng gusto dyan. Yung client-lawyer, yung privilege, yun ba'y batas o isang tradisyon lamang? Kasama ho yan doon sa mga ethical standards ng mga abogado. So sa totoo lang, katulad halimbawa nung source confidentiality ng media, di ba? Yung pong patient confidentiality ng mga doktor, yung pong confidentiality ng mga pari, di ba? Yan po yung mga bagay na within court proceedings and within impeachment proceedings, hindi ho talaga pwedeng ipilit nung po mga nagpapatupad po ng mga proseso po na ito. So, I think para lang ho maging malinaw na hindi ho pwedeng blanket confidentiality yung pong babanggitin nito pong dalawang abogado po na ito. I think we would rather reject their entry of appearance as soon as we get to resolve that question. Ito, curious lang ako. Sino magbabayad ng fees ng abogado? Out of her personal funds or OPP funds yun? Hindi ko po alam. I think that question is better asked to the Vice President. Pwede rin po kasi volunteer lawyers po Yung pong law offices na magre-represent and lawyers na magre-represent. So, I think better asked to the defense po yun. Meron bang pagbabago sa komposisyon ng mga private prosecutors, Kong? O nakikita ba natin na in the coming days magtatalaga na rin ang liderato ng mga private prosecutors? Wala pa. Medyo maaga pa. Yung pong usapin po ng prosecutors. Kasi yung prosecutors po presupposes na tatawid na po to the Senate. No? Medyo malayo pa ho tayo doon. Ang timeline ho natin for hearing proper would be around April to the middle of May. No? So hopefully it can be transmitted to the plenary for voting by around end po of May. Balikan po natin yung mga accusation leveled against the Vice President. Mula po sa isang pananaw ng isang abogadong kagaya ninyo, ano sa tingin ninyo yung pinakamabigat na paratang na dapat harapin ng pangalawang Pangulo? Alam po niyo, mabigat lahat sa totoo lang. Mabigat po yung paggamit ng confidential funds. And katulad ng binanggit ho during the previous proceedings, kailangan ipaliwanag sa paggamit po ng confidential funds. Bakit po ginagamit yung confidential funds?